Kung unti-unting nawawala ng paningin ang iyong anak, hindi mo ba nanaisin na maikintal sa kanyang mga mata ang buong mundo kahit sa isang araw lang? Mahirap isipin kung ano ang mararamdaman ng isang magulang kung ang kanilang anak, na wala pang 18 taong gulang, ay habambuhay ng hindi makakakita. Nang hilingin ng isang dalagita na makita ang Pilipinas kahit isang beses lang bago magdilim ang kanyang mundo, iniwan ng kanyang pamilya ang lahat at lumipad patungo sa bansang iyon. At sa lugar na iyon, ano kaya ang huling nakita ng dalagita? Ako si Rachel. Nakatira ako sa isang baybaying bayan sa California, USA, kasama ang aking asawang si Michael at ang aming anak na si Emily. Halos pare-pareho lang ang takbo ng aking araw-araw. Gigising ako ng maaga, ihahanda ang almusal ng aking asawa, ihahatid si Emily sa swimming pool, at pagkatapos ay uuwi para magtrabaho bilang isang freelance graphic designer. Si Emily ay 16 na taong gulang, isang mahusay na manlalangoy na may magandang kinabukasan. Mula pa noong siya'y 12 taong gulang, kinakatawan na niya ang aming estado sa mga kompetisyon. Pangarap niyang makarating sa Olympics, kaya't araw-araw siyang nagsasanay, sa umaga at sa hapon. Ngunit nitong mga nakaraang linggo, nagbago ang kilos ni Emily. Dati, pagkatapos ng training, palagi siyang sabik na nagkukuwento, "Mama, nabawasan ko ng 0.3 seconds ang record ko sa 100-meter freestyle ngayon." Ngayon, pagsakay pa lang niya sa kotse, isinusuot na niya agad ang kanyang headphones at nakatingin na lang sa labas ng bintana. Naging matipid na siya sa pananalita at madalas ay iniiwasan niya ang aking tingin kapag kinakausap ko siya. Sabi ng asawa kong si Michael, "Nagdadalaga na kasi, kaya natural lang yan." Malaki rin ang pressure sa kanya at mahigpit ang kompetisyon. "Huwag kang mag-alala masyado." Ah! Pero hindi maalis sa isip ko ang kutob na may mas malaking problema. Isang umaga, habang nagbibihis si Emily ng kanyang swimsuit, napansin ko ang isang malaking lilang pasa sa kanyang braso. Nang mapansin niyang nakita ko ito, dali-dali niyang isinuot ang kanyang swim jacket. "Emily, anong nangyari dyan sa braso mo?" tanong ko. Tila nag-aalangan si Emily na sumagot. "Ah, ito po. Nabangga lang ako sa pader noong nag-turn ako. Hindi naman po ito malala." Kahit sinabi niyang wala lang iyon, sa tono ng kanyang boses at ekspresyon ng kanyang mukha, parang may itinatago siya. "Nabangga? Pero palaging perpekto ang mga turn mo. May sinabi ba ang coach mo? Wala ka bang ibang pinsala? Iyon lang ba talaga?" Nang sunod-sunod ang mga tanong ko, unti-unting sumimangot si Emily. "Mama, sabi ko nga po, pagkakamali lang." "Nangyayari naman po yan sa lahat, di ba?" Sagot niya sa tonong naiinis, habang nagmamadaling inaayos ang kanyang bag. Hinawakan ko ang kanyang pulso. "Emily, sabihin mo kay Mama, may problema ba? Masyado bang mahigpit ang training ni Coach Dave? O may iba ka pang pinagdadaanan?" Pero tinabig ni Emily ang kamay ko. "Malilate na ako. Naghihintay na si Coach," sabi niya, at padabog na isinara ang pinto. Nang gabing iyon, nang umuwi si Michael mula sa ospital, ikinuwento ko sa kanya ang nangyari. "Michael, may malaking pasa si Emily sa braso. Sabi niya na bangga lang daw siya, pero parang may itinatago siya. May nangyari kaya sa pool?" Nag-isip sandali si Michael. Malapit na ang malaking kompetisyon ni Emily. Siguro stressed lang siya dahil sa pressure. Kung masyado natin siyang kukulitin, lalo lang siyang lalayo. Obserbahan muna natin siya. Sinunod ko ang payo ng aking asawa, pero hindi pa rin nawala ang kaba sa aking dibdib. Nang gabing iyon, pumunta ako sa kwarto ni Emily at kumatok. Walang sumasagot, pero alam ko kung bakit. Nitong mga huling araw, kapag may libreng oras, palagi siyang naka-earphones at nakikinig ng OPM. Si Emily ay nahuhumaling sa kultura ng Pilipinas, lalo na sa musika at sa mga kwento tungkol sa magagandang tanawin nito. "Emily, anak, pwede ba akong pumasok?" Dahil walang sagot, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Nakahiga si Emily sa kama, naka-earphones pa rin, at nakatitig sa kisame. Nang lumapit ako, tinanggal niya ang earphones. "Bakit po, Mama?" Kalmado ang kanyang boses, pero may bahid ng pag-iingat. "Kamusta ang training mo kanina?"
Okay ka lang ba talaga nitong mga nakaraang araw? Tanong ko. Tumango lang si Emily. Hindi ko na siya inusisa pa, pero hindi maalis ang pakiramdam kong may mali. Makalipas ang isang linggo, araw ng pahinga ni Emily, niyaya niya akong mag-shopping sa mall. Matagal na mula noong huli niya akong yayain, na lumabas kaming dalawa lang kaya natuwa ako. Mainit ang araw kaya naka-short sleeve t-shirt si Emily. Habang kumakain kami ng ice cream sa tapat ng fountain ng mall, napansin ko na naman ang isa pang pasa nang iunat niya ang kanyang braso. Sa pagkakataong ito, malapit sa kanyang siko. Emily, ano na naman yan? Katulad noong nakaraan, may itinatago ka ba kay mama? Tanong ko. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang braso at umiwas ng tingin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Pakiusap, magsalita ka. Ano ba ang nangyayari? May nambubuli ba sa'yo sa pool? O masyado bang mahigpit ang training ng coach mo? Sa sandaling iyon, bumuhos ang luha mula sa mga mata ni Emily. Nagulat ako nang makita siyang humagulgol sa gitna ng mall at mas lalo akong kinabahan. Mama, hindi na po ako makakita ng maayos, sabi ni Emily sa nanginginig na boses. Unti-unti pong lumalabo ang paningin ko, kaya kapag lumalangoy ako, hindi ko na matantiya ang direksyon at nababangga ako sa pader. Natakot po akong sabihin, nang marinig ko iyon, para akong kinuryente, nanlamig ang buo kong katawan. Ano? Hindi ka makakita? Hindi ako makapaniwala. Nang muli kong itanong, tumango si Emily at lalo pang lumakas ang kanyang iyak. Noong una po, paminsan-minsan lang. Akala ko pagod lang sa training. Pero naging mas madalas. Mama, kailangan ko na po bang isuko ang pangarap kong maging Olympian? Sa nanginginig na boses ng aking anak, napaiyak na rin ako. Agad kong tinawagan si Michael. Nasa kalagitnaan siya ng isang emergency surgery sa ospital, ngunit nang marinig niya ang sitwasyon, ipinasa niya agad ito sa isang kasamahan at sinabing pumunta kami sa ophthalmology department ng ospital. Pagdating ni Michael sa ospital, tapos na kaming magparehistro at naghihintay na. Niyakap niya si Emily. Huwag kang mag-alala, anak. Nandito si Papa. Magkakasama nating haharapin to, sabi niya. Pero bakas din sa kanyang mga mata ang pag-aalala. Pagkatapos ng ilang pagsusuri, lumapit sa amin ang isang ophthalmologist na may seryosong mukha. Mr. and Mrs. Miller. Si Emily po ay nagpapakita ng mga sintomas ng juvenile macular degeneration. Karaniwan itong sakit ng mga matatanda, pero bihira sa mga kasing edad niya. Mabilis din ang paglala ng kondisyon niya. May lunas po ba? Gagaling pa po ba siya? Nanginginig kong tanong. Dahan-dahang umiling ang doktor. Sa ngayon, maaari nating pabagalin ang paglala, pero malaki na ang pinsala sa kanyang kanang mata. Maaari tayong sumubok ng mga gamot at injection therapy, ngunit kailangan nating tanggapin na mahirap nang maibalik ito sa dati. Nakatungo lang si Emily, tahimik na pinipisil ang kanyang panyo. Paglabas namin ng klinika, halos pabulong na sinabi ng anak ko, "Hindi na ako makakapag-swimming, di ba?" Niyakap siya ni Michael. "Ang kalusugan mo ang pinakamahalaga ngayon, anak. Saka na natin isipin ang paglalangoy," sabi niya. Ngunit para kong naririnig ang pagguho ng mga pangarap ni Emily. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan namin ang lahat ng posibleng lunas. Nagpabalik-balik kami sa iba't ibang ospital at kumonsulta sa mga kilalang espesyalista sa mata. Pero halos iisa lang ang kanilang sinabi, mapapabagal ang paglala, pero huwag umasa sa tuluyang paggaling. Araw-araw, lalong nanlulumo si Emily at unti-unti na rin kaming nawawalan ng pag-asa. Isang umaga, lumapit sa akin si Emily, umiiyak. "Mama, wala na po akong makita sa kanang mata ko." Nanghina ako at napaupo, niyakap ko ang aking anak at sabay kaming umiyak. Bakit hindi ko ito napansin agad? Bakit hindi ko sineseryoso noong paulit-ulit siyang nababangga sa pool? Sinisisi ko ang aking sarili. Tiningnan kami ni Michael. "Rachel, Emily, hindi tayo susuko. May pag-asa pa," sabi niya. Pero ramdam ko rin ang kawalan ng pag-asa sa kanyang boses. Isang hapon, habang nakaupo ako sa sofa sa sala, lumapit si Emily. Mas seryoso ang kanyang mukha kaysa dati. "Mama, Papa,
May isa po akong hiling. Naramdaman namin ni Michael ang bigat sa boses ng aming anak. Pinatay namin ang TV at itinuon ang aming atensyon sa kanya. Sabihin mo, anak, kahit ano, sabi ni Michael. Nanginginig ang boses ni Emily nang sabihin niya. Gusto ko pong pumunta sa Pilipinas. Kahit isang beses lang, bago ako tuluyang mabulag. Nang marinig ko iyon, parang dinurog ang puso ko. Matagal nang gustong-gusto ni Emily ang kultura ng Pilipinas dahil sa OPM at mga kuwentong naririnig niya. Palagi niyang sinasabi na balang araw ay pupunta siya roon. Ngunit ang mga salitang bago ako tuluyang mabulag ay nagpapakita kung gaano kaseryoso niyang tinatanggap ang kanyang kalagayan. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at niyakap ko siya ng mahigpit. Lumapit din si Michael at niyakap kaming dalawa. Oo naman, anak, pupunta tayo sa Pilipinas. Tiyak na dadalhin ka namin doon, nanginginig ang boses ni Michael. Nang gabing iyon, nag-file si Michael ng indefinite leave sa kanyang trabaho at ipinagpaliban ko naman ang lahat ng aking freelance projects. Kinabukasan, agad kaming nag-book ng flight papuntang Pilipinas. Inilista namin ang lahat ng lugar sa Maynila na gustong mapuntahan ni Emily at binuo ang aming itinerary. Ang kailangan ng aming pamilya ay pag-asa at masasayang alaala. Makalipas ang isang linggo, sakay na kami ng eroplano papuntang Pilipinas. Mula umaga, masayang-masaya si Emily. Habang naghihintay kami sa boarding gate, hindi siya tumigil sa pagkanta ng mga OPM songs habang nakangiti. Mama, pagdating natin sa Pilipinas, makikita ko na yung mga lugar na naririnig ko lang sa kanta, di ba? Tapos gusto ko ring magsuot ng barot saya. At saka, gusto kong makita ang paglubog ng araw sa Manila Bay. Napanood ko sa TV, ang ganda-ganda raw. Matagal ko nang hindi nakikita si Emily na ganito kasaya. Sa loob ng eroplano, binuklat ni Emily ang isang aklat ng mga salitang Filipino at nagsanay ng mga pangunahing pagbati. Kumusta po? Salamat po. Paulit-ulit niya itong sinasabi habang tumatawa. Nakitawa rin kami. Pero sa isang sulok ng aming mga puso, lumalaki ang takot na baka ito na ang huling pagkakataon na makikita ng aming anak ang mundo. Pagkatapos ng mahabang 14 na oras na biyahe, dumating kami sa Ninoy Aquino International Airport. Namangha si Emily sa unang tanawin ng Pilipinas mula sa bintana. Wow! Nandito na talaga tayo! Hindi ako makapaniwala. Pagpasok namin sa immigration lobby ng airport, abot tenga ang ngiti ni Emily. Manghang-mangha siyang tinitingnan ang mga karatula sa wikang Filipino at ang mga taong abala sa paglalakad. Matapos makuha ang aming mga bagahe at dumaan sa immigration, lumabas kami sa lobby ng airport, ngunit biglang huminto si Emily. Namutla ang kanyang mukha at nagsimula siyang kusutin ang kanyang mga mata. Emily, okay ka lang? Tanong ko habang tumatakbo palapit sa kanya. Mama. Biglang dumilim. Halos wala na akong makita sa kaliwang mata ko. Nanginginig sa takot ang boses ni Emily. Napaupo siya sa sahig at nagsimulang umiyak. Mama, natatakot ako. Wala akong makita. Mabilis siyang inalalayan ni Michael. Emily, kumalma ka. Nandito si Papa. Okay lang yan. Nagpanik ako. Sa gitna ng airport, unti-unting nawawalan ng paningin ang anak namin at kararating lang namin sa isang banyagang bansa. Hindi namin alam kung saan pupunta. Nang marinig ng isang airport staff ang iyak ni Emily, agad siyang lumapit. What happened, ma'am? Sir? Tanong niya sa Ingles. Ipinaliwanag ni Michael ang sitwasyon. My daughter has a vision problem. It's a rare condition, and it seems to have worsened suddenly. We need medical help. We need medical help. Mabilis na tumawag sa radyo ang staff at ilang minuto lang, dumating ang isang medical team. Matapos nilang suriin si Emily, sinabi nila sa amin sa tulong ng isang interpreter, kailangan siyang dalhin agad sa ospital. May malapit na malaking university hospital dito. Tatawag kami ng ambulansya. 30 minuto pa lang mula nang lumapag kami sa Pilipinas, sakay na kami ng ambulansya papunta sa ospital. Yakap-yakap ko si Emily. At hindi siya tumigil sa pag-iyak. Mama, pakiusap. Gusto ko pang makita ang Pilipinas. Gusto kong makita ang Manila Bay. Gusto kong pumunta sa Intramuros. Pakiusap. Habang naririnig ko ang mga salitang iyon,
Hindi ko mapigilan ang aking mga luha. Mahigpit na hinawakan ni Michael ang kamay ng aming anak. Makikita mo yon, Emily. Huwag kang susuko. Tiyak na makikita natin yon ng magkakasama, sabi niya, ngunit puno rin ng kaba ang kanyang boses. Pagdating sa ospital, agad dinala si Emily sa emergency room. Mabilis na kumilos ang medical staff at sinimulan ang iba't ibang pagsusuri. Naiinip kaming naghintay sa waiting room. Tinawagan ni Michael ang kanyang mga kasamahang doktor sa Amerika para humingi ng payo habang inayos ko naman ang mga medical records ni Emily. Hindi kami nagsasalita, pero mahigpit ang hawak namin sa kamay ng isa't isa. Galing po kayo sa Amerika para sa anak ninyong manlalangoy? Tanong ng isang doktor sa Ingles. Tumango si Michael at bahagyang ngumiti ang doktor. Sinwerte po kayo. Nagkataon na dito kayo sa ospital namin napunta. Ako po ay isang ophthalmologist. Makalipas ang halos 1 oras at kalahati, isang nurse ang nag-guide sa amin papunta sa isang consultation room. Isang batang doktor ang nagsalita sa Ingles. Pag-uusapan po natin ang resulta ng mga pagsusuri. Itinutok niya sa amin ang isang monitor at ipinakita ang mga scan ng mata ni Emily. Ang kondisyon po ng inyong anak ay tila acute retinal pigment epitheliopathy. Ngunit ang interesante po, hindi ito tulad ng karaniwang kaso. Malaki ang epekto ng vascular factors. Dahil isa siyang manlalangoy, ang madalas na pagkakalantad sa pressure ng tubig at chlorine, kasama na ang pagbabago sa air pressure pagkatapos ng mahabang biyahe, ang maaaring nagdulot ng biglaang paglala. May lunas po ba? Nanginginig kong tanong. Tumango si Professor Reyes. Mabuti na lang, kamakailan lang ay pinag-aralan namin ang isang bihirang kaso na katulad nito. May posibilidad na gumaling ang parehong mata. Ang kanang mata ay nangangailangan ng microvascular surgery at ang kaliwang mata naman ay laser nerve surgery para ma-stimulate ang regeneration ng optic nerve. Parehong mataas ang success rate ng dalawang operasyon. Nang marinig ko iyon, bumalik ang pag-asa sa buong katawan ko. Napahagulgol ako at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Michael. Maraming salamat po, sabi ko. Kailan po ito maaaring gawin? Dahil mabilis ang paglala ng kondisyon ni Emily, mas mainam kung gagawin natin ito sa lalong madaling panahon. Pwedeng isabay ang dalawang operasyon. Handa na po ba kayo? Agad kaming pumayag at ipinaliwanag ang sitwasyon kay Emily. Sa unang pagkakataon sa loob ng ilang araw, ngumiti siya ng maliwanag. Talaga po? Makakakita po ulit ako? Makakapag-swimming po ulit kaya ako? Kung magiging maayos ang paggaling mo, may posibilidad, sagot ni Professor Reyes. Bago pumasok si Emily sa operating room, niyakap namin siya ng mahigpit. Kaya mo yan, Emily. Malapit na naming makita ulit ang galing mo sa pool, sabi ni Michael. Mahal ka namin. Anak, palagi kang aming karangalan. Dagdag ko sa nanginginig na boses. Nang mawala si Emily sa likod ng pinto ng operating room, napaupo ako. Sumandal naman si Michael sa pader, pinupunasan ang kanyang mga luha. Sana po, makakita muli ang aming anak. Isang medical staff ang naghatid sa amin sa isang silid para sa mga pamilya. Doon, naghintay kami habang pinapalakas ang loob ng isa't isa. Rachel, malakas na bata si Emily. Malalampasan niya to, paulit-ulit na sabi ni Michael. Pero nanginginig din ang kanyang boses. Sa hallway sa labas ng operating room, tila walang katapusan ang aming paghihintay. Ilang beses akong tumingala sa kisame, tapos ay yuyuko ulit. Sa tuwing naiisip ko ang pinakamasamang mangyayari, iiling ako para iwaksi ito. Hindi. Magiging okay si Emily. Matatag siyang bata. Sa tabi ko, huminga ng malalim si Michael at lalong hinigpitan ang hawak sa aking kamay. Bilang isang doktor, marami na siyang nasaksihang operasyon, pero mahirap manatiling kalmado ngayong anak niya ang nasa operating table. Rachel, talagang world-class ang ospital na to. Tinanong ko ang mga kasamahan ko, at isa raw sa pinakamagagaling sa mundo ang ophthalmology department dito. Nakatulong ang kanyang mga salita, pero parang huminto ang oras. Mayroon ding ibang pamilya sa waiting room. Isang matandang mag-asawa ang walang tigil sa pagdarasal, habang isang batang mag-asawa naman ang balisang naghihintay habang karga ang kanilang sanggol. Bawat isa ay may dalang sariling pag-aalala,
at pag-asa, pero ang isip ko ay nakatuon lamang kay Emily. Basta't makakita lang ulit si Emily, sapat na yon. Tumango si Michael. Oo, tama ka. Sa ngayon, ang kalusugan lang ni Emily ang isipin natin. Sa loob ng 3 oras na operasyon, hindi namin binitawan ang kamay ng isa't isa. Ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana ay unti-unting dumilim. Ngunit sa aming mga puso, isang munting sinag ng pag-asa ang nagsisimulang sumilay. Lumipas ang oras, at sa wakas, bumukas ang pinto ng operating room. Nang lumabas si Professor Reyes na naka-scrub suit pa, agad kaming tumayo. Sinubukan naming basahin ang kanyang ekspresyon pero hindi namin makita dahil sa kanyang mask. Naging matagumpay po ang parehong operasyon, sabi ni Professor Reyes habang ibinababa ang kanyang mask. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ang microvascular surgery sa kanang mata ay naging mas maayos pa sa inaasahan at ang nerve surgery sa kaliwang mata ay nagpapakita ng magandang reaksyon. Gayunpaman, napakahalaga ng susunod na 2 linggong recovery period. Kailangan nating subaybayan ang kanyang progreso araw-araw. At may ilang karagdagang treatment na kailangan. Nang marinig ko iyon, ang lahat ng tensyon na naipon sa akin ay bumuhos bilang mga luha. Maraming salamat po, Professor Reyes. Maraming salamat po. Hindi ko na halos maipagpatuloy ang pagsasalita at paulit-ulit na lang na nagpasalamat. Hinawakan ni Michael ang mga kamay ni Professor Reyes gamit ang dalawa niyang kamay at yumuko. Salamat po. Maraming salamat. Ngumiti ng mainit si Professor Reyes. Huwag po muna tayong masyadong kampante, pero napakalakas po ng fighting spirit ni Emily. Dahil manlalangoy siya, malakas ang kanyang pangangatawan at makakatulong iyon sa kanyang paggaling. Inilipat si Emily sa recovery room at agad namin siyang napuntahan. Masakit tingnan si Emily na nakahiga at may benda sa parehong mata, pero ramdam namin na kalmado at stable ang kanyang paghinga. Hinawakan ko ng mahigpit ang kamay ng aking anak at matagal siyang pinagmasdan ang paglalakbay na ito papuntang Pilipinas, ang biglaang krisis sa airport, at ang milagrosong pagkikita namin kay Professor Reyes lahat ay parang isang panaginip. Inakbayan ako ni Michael at marahang nagsalita. Rachel, okay na. Makakakita na ulit si Emily. Baka nga makapag-swimming pa siyang muli. Tumango ako habang hawak ang kamay ng aking asawa. Sa unang pagkakataon, nakaramdam ako ng tunay na pag-asa. Habang tinititigan ko ang mukha ng aking anak, parang nakita kong bahagyang ngumiti ang kanyang mga labi. Siguro ay maganda ang kanyang panaginip. Bandang 11:00 ng gabi, nagsimulang mawala ang epekto ng anesthesia kay Emily. Nang marinig ko ang mahina niyang boses, agad akong lumapit sa kama. Nandito lang ako. Anak, nandito lang si Mama sa tabi mo, sabi ko habang mahigpit na hawak ang kanyang kamay. Sinubukan ni Emily na imulat ang kanyang mga mata, pero dahil sa benda, napapikit lang siya. Sa silid na amoy gamot at ospital, tila nalilito pa si Emily. Naging maayos po ba ang operasyon? Nanginginig niyang tanong. Oo, anak. Naging matagumpay. Sabi ni Professor Reyes, parehong operasyon ay successful. Kailangan mo na lang magpagaling ng mabuti. Sagot ko, habang hinahaplos ang likod ng kanyang palad. Gaano po katagal bago ako makakakita ulit? May halong takot at pag-asa sa kanyang boses. Lumapit si Michael at marahang hinalikan ang noo ni Emily. Mga 2 linggo. Anak, sa panahong iyon, sundin mo lang lahat ng sasabihin ng doktor at magiging maganda ang resulta. Magpahinga ka muna. Bahagyang tumango si Emily at tila nakatulog muli. Magkatabi kaming umupo ni Michael sa maliit na sofa sa silid. Binabantayan ang aming anak. Ang aming ordinaryong buhay sa Amerika, ang training ni Emily sa paglalangoy ngayon namin napagtanto kung gaano kahalaga ang mga iyon. Sabi ni Professor Reyes, babalik siya bukas ng umaga. Luluwagan daw niya ng kaunti ang benda para tingnan ang initial reaction, pabulong na sabi ni Michael. Tumango ako. Sana nga, may magandang balita. Habang lumalalim ang gabi, salitan kaming nagbantay kay Emily. Sa silid ng isang ospital sa banyagang bansa, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Biglang nagsimulang umiyak si Emily. Talaga po bang makakakita ulit ako? Paano kung hindi na bumalik ang paningin ko?
Paano kung hindi na ako makakalangoy? Sa nanginginig na boses ni Emily, parang dinudurog din ang puso ko. Anak, magiging okay ka lang. Nandito si Mama at Papa. Nandito kaming lahat para sa'yo. Kaya huwag kang masyadong mag-alala. Tiyak na gagaling ka. Hindi makakabuti sa'yo ang pag-iyak ngayon. Lakasan mo ang loob mo. Hinalikan ko siya sa pisngi. Lumapit din si Michael at hinawakan ang kanyang kamay. Emily, gagawin ni Papa ang lahat para sa'yo. Magtutulungan tayong makabalik ka sa pool. Kaya huwag ka nang umiyak. Magpakatatag ka. Champion. Kumagat labis si Emily at tumango. Ang unang linggo pagkatapos ng operasyon ay napakatagal para sa aming pamilya. Halos palaging nakahiga si Emily at salitan kami ni Michael sa pagbabantay sa kanya. Sa tuwing magigising si Emily, masayang ikinukwento ni Michael ang mga balita tungkol sa swimming team sa Amerika at ang mga usapan tungkol sa Olympics para pagaanin ang kanyang loob. Ngunit pagsapit ng gabi, lumalabas siya sa hallway at doon tahimik na umiiyak. Bilang isang doktor, mas alam niya kaysa kanino man kung gaano kapanganib ang kalagayan ni Emily. Nasasaktan ako para sa aking asawa, pero hindi ko alam kung paano siya aaluin. Araw-araw, maagang dumadalaw si Professor Reyes. Mas mabilis pong nawawala ang pamamaga kaysa inaasahan. Positibo rin po ang reaksyon ng optic nerve. Sa ngayon, maganda po ang mga senyales. Pansamantala kaming nakahinga ng maluwag, pero hindi pa rin nawawala ang aming kaba. Ang bawat araw ay parang isang roller coaster ride sa pagitan ng pag-asa at kawalan nito. Madalas akong umupo sa tabi ni Emily, marahang pinupunasan ang paligid ng kanyang mga mata. Masakit ba, anak? May kailangan ka ba? Ngumingiti siya ng bahagya. Hindi po, sapat na po na nandito kayo ni Papa. Ang mga salitang iyon ang nagbibigay sa amin ng lakas. At sa wakas, sa ikapitong araw pagkatapos ng operasyon, dumating ang oras para tanggalin ni Professor Reyes ang benda sa mga mata ni Emily. Mahigpit ang hawak namin ni Michael sa kamay ng isa't isa. Si Emily naman ay kinakabahan at kinakagat ang kanyang labi. Emily, dahan-dahan mong imulat ang iyong mga mata. Baka masilaw ka sa simula, kaya huwag mong pilitin. Sabihin mo sa akin kapag may nakikita ka ng liwanag. Sa mahinahong boses ni Professor Reyes, maingat na iminulat ni Emily ang kanyang mga mata. Ilang sandali siyang paulit-ulit na kumurap. At bigla na lang, may luhang namuo sa kanyang mga mata at sumigaw siya. Mama! Papa! Nakakakita ako! Nakakakita talaga ako! Mas malinaw pa kaysa dati. Sa sandaling iyon, bumigay ang lahat ng emosyon na pinipigilan ko. Niyakap ko ang aking anak at napahagulgol. Sumigaw naman sa tuwa si Michael at niyakap si Emily. Ayan na, Emily. Ang galing talaga ng champion namin. Umiiyak si Emily, pero nakangiti. Ang linaw-linaw ng mundo, sobrang linaw ng lahat sa paningin ko. Tumango si Professor Reyes na may kasiyahan sa mukha. Mas mabilis ang paggaling niya kaysa inaasahan. Lalo na ang kanang mata na sumailalim sa microvascular surgery. Napakaganda ng reaksyon. Sa mga sumunod na araw, kamangha-mangha ang naging pagbuti ng paningin ni Emily. Bago kami payagang umuwi, detalyadong ipinaliwanag ni Professor Reyes ang mga dapat gawin. Para mapanatili ang kasalukuyang estado ng paningin ni Emily, kailangan ng regular na check-up at special treatments. Kung maaari, bumisita kayo sa Pilipinas kada 6 na buwan para dito sa ospital gawin ang treatment. At bago siya bumalik sa paglalangoy, kailangan niya ng hindi bababa sa 3 buwang pahinga. Masayang ngumiti si Emily. Mama, ibig sabihin, madalas na pala tayong makakapunta sa Pilipinas. Sa susunod, gusto ko talagang makita ang Manila Bay at magsuot ng barot saya. Niyakap siya ni Michael at nangako. Oo naman. Anak, kahit kailan mo gusto, dadalhin ka namin dito. Naging espesyal na lugar na to para sa atin. Sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang buong paglalakbay na ito ay hindi isang trahedya, kundi simula ng isang himala. Muling nagningning ang pag-asa sa mga mata ni Emily. Nang gabing iyon, pagkatapos makatulog ni Emily, magkatabi kaming umupo ni Michael sa isang bench sa hardin ng ospital. Sa pagitan ng maningning na mga ilaw ng Maynila,
Kumikinang ang mga bituin sa kalangitan. Michael, sinong mag-aakala na mapupunta tayo sa Pilipinas ng ganito? Parang tadhana talaga na hiniling ni Emily na pumunta rito. Sabi ko, hinigpitan ng aking asawa ang hawak sa aking kamay at tumango. Oo nga, Rachel. Sa Amerika, ang dami nating ospital na pinuntahan, pero wala tayong nakitang pag-asa. Dito pa sa bansang gustong-gusto ni Emily tayo nakatagpo ng himala. Para bang may naramdaman siyang hindi natin alam. Puno ng pasasalamat at pagkamangha ang kanyang boses. At muli niyang maaabot ang pangarap niyang maging manlalangoy. Sabi ni Professor Reyes, pwede na siyang magsimula ng light training pagkatapos ng 3 buwan, puno ng pag-asa kong sabi. Ngumiti si Michael. Kung iisipin ang determinasyon ni Emily, baka mas mabilis pa siyang gumaling. Palagi niya tayong ginugulat. Habang bumubuti ang paningin ni Emily, unti-unting bumalik ang tunay na ngiti sa aming pamilya. Pinayuhan kami ni Professor Reyes na manatili sa Pilipinas ng 3 linggo para sa mga regular na check-up. Ginamit namin ang pagkakataong ito para bisitahin ang mga lugar na matagal nang gustong makita ni Emily. Mama, sobrang linaw na talaga. Ganito pala kasigla ang mga kulay, sabi ni Emily habang masayang naglalakad sa hallway ng ospital. Napuno ng tuwa ang aking puso. Si Michael naman, nang makita ang masayang mukha ng anak, ay nagsabi, sa wakas, nakita ko na ulit ang ngiti ng Emily namin. Bilang unang pamamasyal, pinili namin ang isang parke sa tabi ng Manila Bay. Si Emily, na sa mga palabas sa TV at YouTube videos lang nakikita ang Manila Bay, ay hindi maitago ang kanyang tuwa. Mama, Papa, umarkila tayo ng pedicab para libutin ang bywalk. Hindi pa ako pwedeng magpedal, kaya sa likod na lang ako ni Papa. Nagniningning sa pananabik ang kanyang mga mata. Bagamat ipinagbawal ni Dr. Reyes ang mabibigat na gawain, pumayag si Michael na sapat na itong maging ligtas. Umupo si Michael sa harap, at si Emily naman sa likod. Dahan-dahan akong naglakad sa tabi nila, pinagmamasdan silang dalawa. Emily, kamusta? Ang sarap ng hangin, di ba? Tanong ni Michael habang nagpepedal. Opo, ang ganda-ganda po ng tanawin, Papa. Masayang tumawa si Emily habang pinagmamasdan ang asul na tubig ng Look. Pagkatapos ng ilang sandali, umupo kami sa isang bench para magpahinga. Habang dumadampi ang malamig na hangin, naramdaman namin ang kapayapaan na parang isang bagong simula. Mama, mukhang masaya ang mga tao dito. May mga nagjo-jogging, mga pamilyang nagbibisikleta, mga magkasintahang nagpipiknik. Parang ang gaan ng buhay nila, sabi ni Emily habang pinagmamasdan ang paligid. Oo nga, anak. Napakapayapa. Iba ang ganda nito kumpara sa mga beach sa California, sabi naman ni Michael. Biglang naging seryoso ang mukha ni Emily. Mama, Papa, kung tuluyan po akong nabulag, kailangan ko po ba talagang isuko ang paglalangoy? Natigilan kami sa kanyang tanong. Unang nagsalita si Michael. Siguro, magiging mahirap, pero hindi mo kailangang sumuko. Maraming manlalangoy na may kapansanan sa paningin tulad ng mga atleta sa Paralympics. Pero hindi mo na kailangang isipin yan. Gumagaling na ang mga mata mo. Hinawakan ko ang kamay ni Emily. Tama si Papa mo. Tumango si Emily at nagsalita. Alam ko po, pero dahil sa nangyaring ito, may natutunan ako kung gaano kahalaga ang mga bagay na akala natin ay pangkaraniwan lang, tulad ng paningin, at parang mas naiintindihan ko na ngayon ang nararamdaman ng mga taong may ibang pinagdadaanan. Nagkatinginan kami ni Michael. Ang aming anak ay mas lalo pang tumatag dahil sa mapait na karanasang ito. Kinabukasan, pumunta kami sa isang lugar kung saan mararanasan ang tradisyonal na kultura ng Pilipinas. Emily, di ba sabi mo sa mga palabas, gusto mong subukang magsuot ng barot saya? Tanong ko. Nagningning ang kanyang mga mata. Talaga po? Siyempre. Gusto ko. Pumasok kami sa isang rental shop, malapit sa Intramuros, at sumalubong sa amin ang iba't ibang kulay ng magagandang kasuotan. Pinili ni Emily ang isang barot saya na may kulay asul na saya at blusang gawa sa hibla ng pinya na may borda ng kulay rosas na mga bulaklak. Nang lumabas siya, napanganga kaming mag-asawa.
Sa suot niyang tradisyonal na palamuti sa buhok, para siyang isang dalagang Pilipina na lumabas mula sa isang lumang pelikula. Emily, ang ganda-ganda mo. Anak, para kang isang prinsesa, mangha kong sabi. Si Michael naman, hawak ang kamera, ay walang tigil sa pagkuha ng litrato. Baka ma-scout pa ang anak natin ng isang talent agency dito. Biro niya. Nahihiyang ngumiti si Emily habang tinitingnan ang kanyang sarili sa salamin. Ngayon lang ako nakasuot ng ganito kagandang damit. Palagi na lang akong nakaswimsuit. Ang espesyal ng pakiramdam. Nagpunta kami sa simbahan ng San Agustin sa loob ng Intramuros. Namangha si Emily sa maringal na arkitektura ng lumang simbahan at sa magandang hardin nito, walang tigil siyang kumukuha ng litrato gamit ang kanyang smartphone. Pag nakita to ng mga kaibigan ko, siguradong maiinggit sila. Hindi ako makapaniwalang nandito ako sa lugar na nakikita ko lang sa mga palabas. Mama, Papa, isa po itong napaka-espesyal na karanasan. Hinding-hindi ko to malilimutan. Nagkatinginan kami at ngumiti. Ang makita lang siyang ganito kasaya ay sapat na para mapawi ang lahat ng aming pinagdaanan. Pagsapit ng tanghali, nagpunta kami sa isang kalapit na lugar para tikman ang mga pagkaing kalye ng Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ni Emily nang makita ang kwek-kwek. Wow! Ito yung nakikita ko sa mga food vlogs. Mukhang mainit. Pero pwede ko po bang tikman? Tumawa si Michael. Oo naman. Hindi pwedeng pumunta ka sa Pilipinas nang hindi tinitikman yan. Susubukan ko rin. Maingat na kumagat si Emily at biglang nanlaki ang mga mata. Wow! Ang init, pero ang sarap! Sigaw niya. Hindi nagtagal, kaming tatlo ay masayang nagsalo-salo sa kwek-kwek, isaw at halo-halo. Habang pinapanood ko si Emily na masayang kumakain, naramdaman kong natutunaw ang lahat ng aking pag-aalala. Sa aming huling linggo sa Pilipinas, nagpasya kaming umakyat sa isang mataas na gusali sa Bonifacio Global City para pagmasdan ang mga ilaw ng gabi. Habang paakyat kami sa elevator, namangha si Emily sa tanawin ng buong Metro Manila. Mama, ito po ba lahat ang Maynila? Ang lawak. At ang ganda. Parang mga bituin ang mga ilaw. Kumikinang din na parang bituin ang mga mata ni Emily. Nang makarating kami sa viewing deck, tahimik na pinagmasdan ni Emily ang tanawin. Bigla siyang nagsalita ng may seryosong tono. Mama, Papa, sobrang saya ko po. Nakapunta ako sa Pilipinas, gumaling ang mga mata ko, at nakikita ko pa ang ganito kagandang tanawin. Sa totoo lang, gusto ko pa pong manatili dito. Gusto ko pong dito na tumira paglaki ko. Hinawakan ko ang kamay ni Emily. Anak, kung ano man ang gusto mo, susuportahan ka ni Mama. Ang mahalaga ay masaya ka. Niyakap din ni Michael si Emily. Tama yan. Kung gusto ng anak namin, kahit kailan pwede tayong pumunta sa Pilipinas. Pwede ka ring mag-aral dito sa kolehiyo at magpatuloy sa training. Palagi ka namang babantayan ni Professor Reyes. Nagningning ang mga mata ni Emily at sumigaw. Talaga po? Kung ganoon, pagkatapos ng high school, gusto kong mag-aral sa isang unibersidad sa Pilipinas. Gusto ko pong dito magpatuloy sa paglalangoy at matuto ng Filipino. Sa sandaling iyon, sa ilalim ng maningning na mga ilaw ng lungsod, isang bagong pangarap ang nabuo para sa aming pamilya. Gabi bago ang aming pag-uwi, habang nakaupo ako sa lobby ng hotel, inalala ko ang mga pangyayaring parang pelikula nitong mga nakaraang linggo. Mula sa desperadong sandali ng halos mabulag si Emily, hanggang sa milagrosong operasyon sa Pilipinas, at ngayon, ang maliwanag at nagniningning na mga mata ng aking anak lahat ay parang panaginip. Michael, tama ba talaga ang naging desisyon natin? Mahina akong tanong. Sumagot ang aking asawa ng may buong kumpiyansa. Siyempre, Rachel, kung hindi tayo pumunta sa Pilipinas, baka nawala na kay Emily ang kanyang paningin at mga pangarap. Totoo nga pala na sa pinakadesperadong sandali, dumarating ang pinakakahanga-hangang pagkakataon. Sa Naya, bago kami sumakay ng eroplano, huling tiningnan ni Emily ang lupain ng Pilipinas. Mama, Papa, sobrang saya ko po na nakapunta tayo dito. May bago na po akong pangarap ngayon. Dahil nakita ko ang mas malawak na mundo at ang mga posibilidad nito,
Lubos akong sumang-ayon sa sinabi ng aking anak at tumango, "Oo, anak, babalik tayo. Kahit kailan mo gusto." At makalipas ang 1 taon, ang aming anak na si Emily ay nag-aaral na nga sa Pilipinas. Bilang isang swimming scholar sa isang kilalang unibersidad sa Maynila at sa patuloy na pangangalaga ni Professor Reyes, nananatiling stable ang kanyang paningin. Bagamat palagi siyang may suot na espesyal na contact lens sa kaliwang mata, hindi ito naging hadlang. Si Emily ngayon ay isa sa mga inaasahang manlalaroy ng kanyang unibersidad. Dalangin namin na ang aming anak, na nagsimula ng bagong buhay sa Pilipinas, ay manatiling malusog, masaya, at patuloy na abutin ang kanyang mga pangarap. Sa pamamagitan ng sulating ito, muli kaming nagpapasalamat sa mga medical staff ng Pilipinas at sa mga mabubuting taong tumulong sa amin sa panahon ng krisis. Mula sa kaibuturan ng aming mga puso, maraming salamat sa inyong pagmamalasakit at pagmamahal kay Emily.